Ang Tore ng Babel. Sa simula'y iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alcaitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, "Hali kayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toreng abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watek sa daigdig." Bumaba ang Diyos upang tingnan ang lunsod at ang toreng itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ng Diyos na ang mga tao ay magkawatak-watek sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat do'y ginulo ng Diyos ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watek ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ng Diyos. Ang mga angkan ng mga anak ni Noe. Ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japhet pagkatapos ng baha. Ang mga anak na lalaki ni Japhet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech at Tiras. Sina Askenaz, Rafat at Togarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Javan naman ay sina Alisha, Tarsis, Kitam at Radanim. Ito ang mga anak at apo ni Japhet. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa'y nagkaroon ng sariling lupain at wika. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cus, Ehipto, Libya at Canaan. Sina Siba, Havilah, Sabta, Rama at Sabteka ang mga anak na lalaki ni Cus. Ang kay Rama naman ay sina Saba at Dedan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Cus, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Rin ang pinakamahusay na mangangaso dahil sa tulong ng Diyos, kaya may kasabihang, maging mahusay ka sanang mangangaso tulad ni Nimrod, sa tulong ng Diyos. Ang kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ang Babylonia, Erech at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinner. Mula rito'y pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lunsod ng Ninebe, Rehoboth-ir, Kale at ang Rezen sa pagitan ng Ninebe at Kale, ang pangunahing lunsod. Si Ehipto ang ama ng mga taga-Lod, Anam, Lihab at Naphtha, gayon din ng mga taga-Patras, Kazla at Kaftor na pinagmulan ng mga Filisteo. Ang panganay ni Kanaan ay si Sidon na sinundan ni Het. Kay Kanaan din nagmula ang mga Jebuseo, Amoreo, Gergeseo, Hivita, Pareseo, Sineo, Arvadeo, Zimereo at Hamateo. Simula noon, kung saan-saan nakarating ang mga Kananiyo. Mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Gerar na malapit sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sodoma, Gomora, Adma at Zeboim na malapit sa Lasa. Ito ang lahi ni Ham na nanirahan sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kani-kanilang wika. Si Shem, ang nakatatandang kapatid ni Japhet, ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber. Ang kanyang mga anak ay sina Elam, Asher, Arphaxad, Lod at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Uz, Hul, Geter at Mas. Si Arphaxad ang ama ni Sela na ama naman ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber, ang isa'y tinawag na Peleg sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa daigdig, ang kapatid niya ay si Joktan. Si Joktan ang ama ni Almodad, Sheleph, Hazer-Mavet, Jera, Hadoram, Uzel, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havilah at Jobab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Mesha hanggang Sefer sa kaburulan sa silangan ang lawak ng kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem ayon sa kani-kanilang angkan, wika at bansa. Ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha. Ang lahi ni Shem. Ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. 2 taon makalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arphaxad. Si Shem ay 100 taong gulang na noon. Nabuhay pa siya ng 500 taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak.
Nang si Arphaxad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Sheila. Nabuhay pa siya ng 403 taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon na noon si Sheila nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng 403 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 34 na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng 430 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 30 taon, naging anak ni Peleg si Ro. Nabuhay pa siya ng 209 na taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Ro naman ay 32 taon na nang maging anak niya si Sirag. Nabuhay pa siya ng 207 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak. Si Sirag ay 30 taon nang maging anak niya si Nahor. Nabuhay pa siya ng 200 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak. Naging anak naman ni Nahor si Tera nang siya'y 29 na taon. Nabuhay pa siya ng 119 na taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak. Ang lahi ni Tera, 70 taon na si Tera nang magkaanak ng 3 lalaki, sina Abram, Nahor at Haran. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Tera na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lot. Buhay pa si Tera nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, sa Kaldea. Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milka na anak ni Haran na ama rin ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. Umalis si Tera sa bayan ng Ur, Kaldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Kanaan ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. Doon namatay si Tera sa gulang na 205 taon.